Sa dulo ng baryo Panabhaw, kung saan bihira nang dumaan ng mga tao at mas madalas pang marinig ang tilaok ng mga manok kaysa tawanan ng mga bata, naroon ang manukan ni Mang Kadyo. Isa itong malawak ngunit luma at halos gumuho ng istruktura. Pawid na tinuklap ng hangin, kawayan na inuod na ng panahon at lupaing tinutubuan ng damo dahil sa patak ng dumi ng mga manok na nagsisilbing pataba sa lupa. Doon naninirahan si Amel. 22 taong gulang, ngunit ang katawan ay tila 16 pa lamang. Payat, putot balat, at bakas sa balat ang mga pasa at galos na hindi na nawala sa loob ng 3 taon. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila laging puyat, tila laging may iniisip na hindi niya masabi kanino man. Ulila na si Amel. Namatay ang kanyang ama sa pagbagsak ng puno habang namamasukan sa bukid. Ang kanyang ina naman ay sumuko sa sakit at kalungkutan. 1 taon makalipas pumanaw ang kanyang ama. Mula noon, natutunan ni Amel na ang mundo ay hindi marunong maghintay sa mga naulila. 3 taon na siyang tagabantay ng manukan ni Mang Kadyo. 3 taong walang sahod, walang pahinga, at halos hindi binibigyan ng pagkain. Maswerte ka nga eh. Minsang sinabi ni Mang Kadyo habang umunguya ng nganga. Kung hindi dahil sa akin, pulubi ka na dyan sa langsangan. Mabuti nga at pinatira kita dyan sa manukan ko eh. Hindi sumagot si Amel. Sanay na siya sa mga salitang yon. Mas iniinda niya pa rin ang sikmurang kumakalam dahil walang laman kaysa sa mga laway ni Mang Kadyo na puno ng pang-iinsulto. Tuwing gabi, sa maliit na sulok ng manukan, doon siya natutulog, katabi ng mga panabong na manok na kanyang binabantayan. Kapag malamig, niyayakap niya na lang ang sarili at nakukontento sa init na ibinibigay ng sariling katawan. Kapag mainit naman, pinagpapawisan siya ng matindi. Dagdag pa ang amoy ng mga dumi at pagkain ng mga panabong. Ngunit kahit ganon, hindi siya umaalis sa manukan ni Mang Kadyo dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kapag araw ng sabong, alam na agad ni Amel kung panalo o talo si Mang Kadyo dahil sa itsura pa lamang ng mukha nito. Kapag panalo, tahimik lang yun at pangiti-ngiti. Kapag talo naman, may hindi magandang mangyayari. Isang hapon, bumalik si Mang Kadyo na galit na galit. Itinapon ito ang sombrero sa lupa. Putang manok yan! Walang silbi! Sigaw nito habang sinasabayan pa ng pagdarabog. Napatingin si Amel mula sa kanyang nililinis. Nanlamig ang kanyang batok. Halika nga rito! Sigaw ni Mang Kadyo. Lumapit si Amel na nakayuko ang ulo. Anong ginawa mo sa pagkain ng mga manok? Tanong nito kay Amel. Ganun pa rin po, Mang Kadyo, tulad ng... Hindi pa siya tapos magsalita nang dumapo ang kamao nito sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa. Uminit ang kanyang pisngi na tinamaan ang kamao nito. Sumasagot ka pa? Sigaw ni Mang Kadyo sabay sipa sa kanyang tagiliran. Umungol si Amel dahil sa matinding sakit. Ramdam niya ang paglagutok ng buto sa loob ng kanyang katawan. Pasensya na po. Nanginginig niyang sambit. Ngunit tila mas lalong nagagalit si Mang Kadyo dahil sa kanyang pagsusumamo. Isa pang suntok, isa pang sipa, hanggang sa dumugo ang kanyang ilong at pumutok ang labi. Walang tumulong, walang sumaway. At kahit gusto niyang magsumbong, alam niya, ang pulis ay kainuman ni Mang Kadyo at ang kapitan ay kumpare nito. Kaya tahimik siyang tumayo matapos tanggapin ang pangbubugbog nito. Pinunasan ng dugo sa kanyang muka gamit ang manggas ng kanyang kupas na damit at bumalik sa trabaho.
Ganon palagi ang nangyayari at sanay na siya. Isang hapon, habang nagwawalis si Amel sa labas ng manukan, napansin niya ang isang matandang lalaki na papalapit. Mabagal ang hakbang nito. Tila bawat galaw ay may kasamang pag-inda ng nararamdaman nitong sakit. Gusgusin ng damit, bitbit lamang ang isang lumang supot. Iho, may tubig ka ba dyan? Maaari bang makiinom? Mahina nitong tawag at paghingi ng tubig. Agad na nagmadali si Amel at kumuha ng baso na naglalaman ng tubig. Sandali lang po. Pagbalik niya sa matanda ay iniabot niya ang tubig. Ngunit nang makita niyang nanginginig ang kamay ng matanda habang umiinom, may kumurot sa kanyang dibdib. Hindi man sabihin ng matanda, alam ni Amel na maaaring nagugutom ito. Pasok po muna kayo. Mainit po dyan sa labas eh. Alok niya rito. Nagulat ang matanda, ngunit sumunod. Sa loob ng manukan, doon pinaupo ni Amel ang matanda sa kanyang munting tinutulugan. May pagkain ka ba, iho? Nahihiya nitong tanong. Napayuko si Amel. Wala po eh. Pero gagawan po natin ng paraan. Agad-agad ay lumabas siya. Namitas siya ng malunggay at talbos ng kamote. Sa kayon inilaga. Walang asin, walang pangpalasa, ngunit mainit. Nang kumain ng matanda, bigla itong napaluha. Sa dami ng taong dinaanan ko, ikaw lang ang nagpakain sa akin nang walang hinihinging kapalit. Sambit nito. Tahimik lang na tumango si Amel. Ganun po kasi ang itinuro ng nanay ko noong nabubuhay pa siya eh. Kinabukasan, nagpaalam ang matanda. Ngunit bago tuluyang umalis, humarap ito kay Amel. Sumama ka sa akin. Bigla nitong naibulalas. Napatigil si Amel. Po? Iwan mo na ang amo mo. Hindi ka alipin, iho. Mariing sambit nito. Nanginginig ang mga kamay ni Amel. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta eh. Ngumiti ang matanda. Sa akin. Basta at sumama ka sa akin. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa tumango si Amel. Luhaan, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa bundok, doon siya dinala ng matanda. Ibang mundo ang bumungad kay Amel. Tahimik, malamig, at sariwa ang hangin. Marami ring manok na panabong, malalakas, tila may angking kisig ang mga mata. Hindi pa natatalo ang mga yan. Sabi ng matanda na sinundan pa ng pagtawa. Labis naman ang pagkamangha ni Amel dahil lang matandang kanyang tinulungan ay napakarami palang alagang manok na panabong. Sa tansya niya ay mamahalin ang presyo ng bawat isa noon. Bigla ay inilabas ng matanda ang tansong agimat nito. May ukit na hindi maintindihan ng pagkakasulat. Hindi basta-basta ang lakas ng mga yan. Ito ang ginagamit ko kung kaya't hindi natatalo ang mga manok ko sa sabong. Isa-isang tinuro ng matanda kay Amel ang mga orasyon na dapat sambitin kapag ibinababad ang tansong agimat sa tubig na siya namang ipinapainom nito sa mga manok na panabong. Ayos na. Siguradong magiging masaya ang laban bukas. Hayaan mo at isasama kita para makita mo na totoo ang mga sinasabi ko. Ito ang tandaan mo, Apo. Kapag may natalo ni isa sa mga manok ko na dadalhin natin bukas sa sabungan, ipapaputol ko ang itlog ko. Pagmamayabang nito na sinundan pa ng halakhak. Kinabukasan, 5 manok nga ang dinala nila sa sabungan. 5 laban, 5 panalo, at napakabilis ng mga pangyayari. Walang tama ang mga manok ng matanda matapos ang bawat laban. At sa huling laban, si Mang Kadyo ang kalaban.
Nang makita ni Mang Kadyo si Amel, nagngingingit-ngit ito sa galit. Dagdag pa ang pagkatalo ng manok nito na may napakalaking pusta. Sumugod ito kay Amel. Wala kang utang na loob. Bakit mo iniwan ang manukan ko na pinababantayan ko sa'yo? Sigaw nito, sabay suntok sa mukha ni Amel. Pumutok ang labi niya dahil sa lakas ng suntok na yon. Ngunit bago pa makasunod ng sipa si Mang Kadyo, 10 lalaking malalaki ang katawan mula sa mga nanonood ang pumagitna. Hanggang dyan ka na lang. Kapag lumapat pa ang kahit anong bahagi ng katawan mo sa lalaking to, pipilayin ko lahat ng tadyang mo. Malamig na sabi ng isa. Lumapit din ng matanda. Ako ang taong tinulungan ng binatang to noong nauhaw ako at walang makain. At ako rin ang taong hindi mo dapat ginagalit. Doon nalaman ni Mang Kadyo ang katotohanan na ang matanda ay isang mayamang negosyante mula sa Maynila at ang pananakit kay Amel sa harap nito ay ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Habang nanginginig si Mang Kadyo, tahimik namang tumayo si Amel. Hindi na bilang alipin, kundi bilang isang lalaking malaya at walang sinusunod na amo na naghahatid sa kanya ng matinding takot. Gamit ang impluwensya ng matanda ay ipinakulong nito si Mang Kadyo. Walang nagawa ang kaibigang kapitan nito at mga kainumang pulis dahil higit na mas mataas na opisyal ang koneksyon ng matanda. Kinupkup ng matanda si Amel at itinuring na anak. At sa huli, sa kanya ipinamana ng matanda ang tinatangan nito, ang tansong agimat na ginagamit sa sabong.